Dominante pa rin po sa latest survey para sa pagkasenador ang mga kandidato ng administrasyon, pero laglag sa top 12 ang kapatid ni PBBM na si Senadora Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nangunguna pa rin si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong senatorial survey ng Social Weather Stations o SWS. Base yan sa ginawa nilang survey noong January 17 to 20 para sa Bilang Pilipino 2025. Pangalawa sa listahan si dating Senate President Tito Soto. Parehong rank 3 to 4 sina Senador Lito Lapid at Bongo. 5th at 6th place naman sina dating Senador Ping Lacson at broadcaster na si Ben Tulfo. Sinundan sila ni Senador Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao sa 7 to 8 place at Makati Mayor Abby Binay sa rank 9. Pang-10 si Senator Bato de la Rosa, habang tayo sa 11 to 13 place si incumbent Senator Bong Revilla, TV host na si Willie Revillame at former Senator Kiko Pangilinan. Bagamat pasok sa top 12, hindi raw magpapakampante si Senator De La Rosa. Very precarious position pa rin yan. Number 10, mas mabuti yung running scared tayo kaysa maging complacent tayo. Kaya doble ko pa rin, kayod pa rin sa pag-ikot, pagpakampanya. Ikinatuwa naman ni Pangilinan ang aniyay papalapit na sa exciting part. Kumpiyansa siyang mananalo siya kahit wala raw siyang limpak-limpak na ginagastos. Ipapakita raw ni Pangilinan na prinsipyo ang mas matimbang kaysa sa pera. Laglag naman sa top 14 ang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senador Amy Marcos. Nasa baba rin sina Las Piñas Representative Camille Villar, dating DILG Secretary Benhur Abalos at Senador Francis Tolentino. Tiyempo sa election survey ng SWS, inilabas kahapon ang satisfaction rating ng Administrasyong Marcos Jr. Nakatanggap ito ng good satisfaction rating na positive 36. Base sa survey na ginawa nitong Disyembre. Tingin ng isang political analyst, nakatulong ito para makapasok sa top 12 ang 8 senatorial candidate ng administrasyon. Because something that failed really to emphasize is the President has built a new unity team. So that kind of unity that is built will deliver votes at the end of the day, especially from the eyes of the public that might perceive them to be doing relatively well. Samantala, 8 party list group ang posibleng makakuha ng garantisadong isang pwesto sa Kamara. Nangunguna dyan ang 4Ps. Sumunod ang Duterte Youth, ACT-CIS, Senior Citizens, Ako Bicol, Tingog, FPJ Panday Bayanihan at Kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.